Good morning, guys. Happy Saturday, Easter Saturday, and we are off to, it's ano na, 10:45. We are off to Easter egg hunt. Yes, meron akong nakita dito sa amin lang din. Sinign up ko, libre lang naman, so sinign up ko. It's a family Easter egg hunt. So ano to, sinign up ko sila kasi it's been a while since they did this. So, pero yung isa kong, yung panganay, medyo ayaw nang gawin. Pero like, no, we're gonna do it. Kasi lagi magre-reklamo na we don't do something fun na daw. Hindi na daw kami, lumalabas-labas. Ganyan. So, eto, gawin natin. Anyway, mag-lipstick na ako. At kailangan natin umalis. MAC. This is MAC Taupe, the shade. I love it. Tawag dito, 11 o'clock yung registration and 11:30 yung start ng actual egg hunting. Tapos sila Sheena din, pina-register ko, sabi ko mag-register ka din. So, yun, magkikita kami doon, the whole fam. And yun, ready to go. Let's do this. Oh, hi, Zebby. We're matchy-matchy. Look. Okay, let's go. Dito na kami sa Village Square. Diyan na rin daw sila Sheena. Ang araw, pero it's -9. Pero naka-hoodie lang ako. Yung jacket, iniwan ko na sa kotse. Kasi indoor naman to. May initan lang ako sa loob. Hindi ko na sinuot. Again, andito yung swimming pool. If you can see, hindi masyado kita. Oh, yeah, kita pala. Yung indoor pool. Yeah. Guys, tapos na yung egg hunting namin. Sa sobrang bilis sa mga pangyayari. Siyempre, madaming batang kalaban. So, takbo-takbo kami. Diyan, mga nilubog sa snow. Meron din sa loob. Akala ko nga sa loob lang. Meron din palang outdoor. Show me your egg, Zach! Show me your eggs. Tada! Ito si Chris, madami. Yung pinakamatanda. Check there. Have you seen? Show me your eggs. Daddy. Oh, see, bro. Guys, guys, may malaki ako. Golden, ay green. I want. Go to Superstore. Yeah, ito 8. Hey, your classmate, oh. Wow, careful. Wala, nag-crack siya. And your Zach. Wow. Ako din, Ha? 33 eggs. Dito na kami sa McDonald's lunchtime. There's a lot of burgers. Oh my goodness, 3 burgers. Mommy, uwi na tayo. Kakain pa lang. Shout out kay Dr. Balot. Thank you, Mommy, for the chicken nuggets. You know that I love chicken nuggets. Guys, alam niyo ba? Quick stop muna tayo sa Goodwill. Hinatid muna namin pala sila Sheena and kids sa bahay nila. Then, stop at Goodwill, finding something. Let's go. Hey guys, we're home. Alas 6 na pala. Hindi ko na napansin. At yung last vlog ko yata ay ano pa, no? Sa Goodwill. Yeah, hindi kami masyado nagtagal din sa Goodwill. Mabilis lang kami doon. And then, napunta kaming Habitat for Humanity. San pa? Crazy Beans. Dumaan din pala ako ng bangko. May nasikaso ako. Tapos, yun. Nag-ikot-ikot kami sa iba't ibang mga pet stores. Dahil, meron tayong announcement. Hindi ko pala yun na sa vlog. Dahil, tayo ay mag-foster ng doggy or ng puppy actually. So, it's been a long time coming. Nasa Singapore pa lang kami, 'di ba? Nagsasabi na yung dalawa na
gusto ng dog. Tapos, hindi kami nag-dog sa Singapore. Tapos, nung finally na pupunta kami dito, sinabi namin sa kanila na pag nandito na lang kami sa Canada, tsaka na kami kuha ng dog. So, sa aeroplano pa lang kami nun. Natanong na agad yun ni Zach kung ano, pagdating daw ba na kukuha na kami ng aso. So, yun, nabot na tayo ng 1 taon. Mag-1 taon na kami, guys, sa April 4. Grabe, ano ngayon? March 30. 5 days na lang. 1 year anniversary na namin dito. So, as you know, nakikwento ko sa vlog ko, diba, nagvo-volunteer ako sa isang animal shelter. One reason din yun kung bakit ako nag-volunteer sa isang animal shelter, which is yung Positive Match, is because I want to learn, kumbaga, kung paano ba yung proseso. And you know, I mean, I can read that online kung paano yung proseso, pero iba pa rin yung, alam mo, yung behind the scene na nagaganap. So, hindi ko akala noon, or wala akong idea noon what is fostering. Alam ko lang nag-a-adapt. Akala ko nga dati yung pag nag-adapt libre, pero may bayad pala yun. Yes. Wait, how many chicken did you buy? 6. Can I have a try? Can I try one? Okay, go and wash your hands. Okay. Ang tawag dito, I didn't have any idea before ano yung foster, yung adapt. Akala ko dati libre, may bahid pa lang. So, nang nalaman ko ang foster pala, pag nag-foster ka ng any animal, ipaprovide nila sa'yo lahat. Like, supplies, food, and everything. Ang kailangan lang nila sa'yo is ikaw mismo, and syempre yung bahay mo. So, and then, kapag old enough na yung animal para ipa-adopt, ipopost na nila yon na available na siya for adoption. Tapos pag may nag-adopt, or pag may nag-apply na mag-adopt, kami ang magse-set up ng meet and greet dun sa potential na mag-a-adopt. Tapos kami yung mag-final say kung ano sa tingin namin. Fit ba siya? Okay ba siya? May red flags ba? Blah, blah, blah. Pag nag-meet and greet na, nung, syempre, with animal, observe mo, or yun, mga ganun ba. Tapos, at the same time, habang nasa iyo yung pet, or yung animal, nakasalalay din sa mag-ano din sila sa inyo, hihingi din yung animal shelter sa amin ng inputs, ano yung behavior niya, ano yung ugali niya. Kasi syempre kailangan nila ng description kapag pinost nila yan online, ano yung mga quirks niya, ano yung mga saan siya magaling, mga ganun. So, good thing is kapag nag-foster ka, wala ka pang initial na igagastos, wala kang ilalabas na pera. Yung time mo lang and effort. Pero, pag ngayon nag-foster ka, tapos gusto mo rin siyang i-adopt, pwede naman din. Pero magsabi ka ahead of time. Siguro, bago siya ma-clear, kasi 12 weeks old dapat bago ma-clear for adoption. Magsabi ka para at least ikaw yung first on the line. Pag late ka na nagsabi, kunwari na i-post na nila, tapos may mga 3 na nag-apply, tsaka ka lang nagsabi, magiging pang-4 ka na. Hindi ka priority, hindi porket ikaw yung fosters. Mga ganun. Anyway, so we've been looking around. Tingin-tingin kami ng mga, ng mga iba-ibang shelter. Kasi dun sa pinag-volunteeran ko, medyo wala kaming bet doon sa currently animals in their care. So, medyo, tsaka yung iba medyo malalaki na, or adult dogs na, syempre gusto natin yung mas matagal-tagal mo siyang mga kasama, kasi pag adult na, 'di ba, or senior na, parang ilang years na lang. Gusto mo yung talagang lalaki with your kids. Yes. So, ngayon, kakatingin ng kakahanap. Syempre yung algorithm ng social media ko, pinupush sa akin yung mga pinupush sa mga ads ko lagi, yung mga shelter, kung ano-ano pang mga related sa dog. So, may lumabas sa feed ko na animal shelter dito sa Calgary. Tapos, naghahanap sila ng fosters for corgi puppies. Pero actually, corgi mix. Hindi siya full na corgi. So,
sabi ko, nung nakita ko yun, pinakita ko kay Vince, sabi ko, kasi gusto din ni Zeb, gusto nila actually ng corgi. Kasi, di ba, cute yung puwet nun. Tsaka, in a way, maganda rin yung small breed lang para hindi siya yung, gusto ko rin ng malaking aso. In a way, gusto ko ng malaking aso kasi kahit nakikita ko kahit yung malalaking aso, sweet din sila. Pero, with this apartment, parang hindi siya bagay sa malaking aso. So, dun lang tayo sa maliit na breed. So, Corgi is small to medium breed. So, yun, nag-apply ako as a foster. As I said, wala nang bayad. May interview, katulad ng ginagawa ko, diba, dahil nga nag-volunteer ako sa isang animal shelter, yung mga nag-a-apply mag-foster at mag-adopt, nag-interview din. Well, so far, dalawa pa lang yung na-interview ko. In-approve ko naman sila both. So, interview ako. Tapos yun, actually, tinanong ba ako kung, kasi right now, ngayong week na to, 5 weeks pa lang yung puppy. Sabi niya, it's still a bit early, naihiwalay sila sa mom nila. Tsaka meron pa silang vaccine due next Thursday. So, hindi pa sila ready para idalhin sa foster. Tapos, tinanong ako, sabi niya, is it okay ba? Kasi nga, since bata pa sila, mas maganda na meron silang kalaro na kapwa din na puppy, ganyan. Okay lang ba na dalawa yung kunin na i-foster ko? Syempre, on the phone, umuo ko, ganyan. Kasi nga, ako, sige, naisip ko din yun. Pero, in a way, parang, after ng phone, sabi ko, tama ba yung naging decision ko, umuo ko sa 2 puppies? Kasi, mahirap. Alam, parang ka magkakaroon ng bagong baby na naman yan eh. Kasi may puyatan na naman to sa madaling araw. Tapos, tawag dito. So, ngayon, nag-inquire ako kasi, by the way, pag mag-a-apply ka to adopt a pet, usually, hinihingan ng landlord approval. So, kung meron kayong landlord or kung for us, company yung may-ari ng itong mga complex, diba? Kailangan mo ng landlord approval. Pero pag magpo-foster, hindi naman pala kailangan. So, sabi nung kausap ko, for foster, we don't really require landlord approval. Pero si Vince, sabi niya, mahirap na baka ma-fine kami pag nalaman nila na may pet kami dito na hindi naman kami nag-apply for any pet or mga ganun. Basta nag-aano siya na baka ma-fine kami. So, mas maganda maging honest at magtanong. So, nagpunta ako dun sa office nila. Dito din kasi yung office. So, sabi ko, paano yun kung magpo-foster kami temporarily? Kasi pag foster, temporarily naman talaga yon, unless nga, diba, gusto mo din siyang i-adopt later on. So, kung i-adopt mo siya, doon na kami hinga ng landlord approval. And since foster nga, hindi naman kailangan. Pero nga, like I mentioned, si Vince gusto niya malinis, wala kaming magiging fine or whatever. So, yun, nagtanong ako, tapos sabi sa akin, merong non-refundable na pet fee na $200 per pet. So, dalawa yun, 400. Sabi ko, hindi ko naman inakala na ganun yung kalaking babayaran. Pero yung babae na rin nagsabi sa akin, but I will check with my manager if she can, allow you to have 2 for 200. Kasi nga, puppies pa lang. Sabi ko, yeah, and it's also temporary, blah, blah, blah. Pero wala pang final. Tapos, ayun, sabi ko, paano ko malalaman kung okay ba? Sabi niya, pagka-finalize na lahat, kasi sabi ko, wala pang exact date kung kailan namin makukuha yung puppy. Sabi niya, if you already know, pag-finalize na, then you come here, pay the fee, and then do the paperwork, keme-keme. So, yun. Nagsabi ako dun sa animal shelter, yung sa kausap ko, sabi ko, unfortunately, kailangan ko mag-change from 2 to 1 kasi nga 400 yung sinisingil sa amin and medyo out of budget for us to, shell out 400 na hindi namin na-expect. So, sabi niya, yeah, it's okay, ganyan. Just in case lang daw, pagka pumayag, let them know na yung pagpumayag na 200 for the 2 of them. So, ayun. Kaya, ang tawag dito,
nag-aaral-aral ako ngayon ng puppy training kasi we need to train the puppies as soon as possible. Hanggang bata sila mas okay kasi mas mare-retain nila. And yun, exciting. So, kahapon pala, pinick up na namin yung mga supplies na binigay sa for the puppies. Ipapakita ko. Ayan guys, so ready na tayo. Ito, yan, galing to sa shelter. The food. Itong mga dog training pads or pee pads, parang diaper. Hindi naman diaper, pero ganyan. Para masusok. So, mga extra towels, basahan, mga toys. Pero ito, nabili namin kahapon sa Value Village. Ayan, ano din to, pang potty training for dog. And bago pa naman siya. Tapos, ito, kami din bumili nito sa $3. Ito din, $3. Suklay. Tapos, ito din pala, nag-provide din sila ng mga bowls. Tapos, ito today namin nabili dun sa Crazy Beans. Oh, sorry, excuse me. Ayan. Pero hindi ko alam kung kakasya na dyan. Kasi maliit pa yun eh. Tsaka ito, parang waterproof na sa pen. Tapos, ayun to pa pala, nag-provide din sila ng parang baby gate. Ayan, pero hindi ko lang sa namin ilalagay. So, ang plano namin is dito yan isi-set up. Tapos, lalagyan namin ng parang yung gate or yung harang. Kasi yun yung dito yung magiging pwesto niya for the meantime. Habang nagtitraining siya and all that. So, yun. Ready to go na kami. Kulang na lang yung aso. Exciting. Tapos, meron din kaming ampon. May ampon kaming pusa. Actually, gusto ko nang angkinin yun eh. Kaso, baka merong nagmay-ari. Pero, ano yung mabait yung pusang yun. Tsaka, mukhang trained din siya indoors. So, tuwing kunyari, bubukas ka ng pinto at na-timingin na nandiyan siya malapit. Pumapasok na lang siya. Tapos, dyan sa may namin, ano ba to? Porch. Sabi ni Vince, porch daw to, hindi daw to balcony. Dito sa Kaya iniwan na nga lang na parang nakabukas yung curtain. Parang pag nakikita nung dalawa pagka kasi may hagdan dyan, di ba? So, yun, minsan na lang nandyan siya sa nandyan siya sa porch at napapasukin siya. So, papapasukin. So, sa sobrang sa sobrang regular niya na dito pumupunta, binilan ko na rin ng treats at saka yung panglaro, yung stick na mahaba na may feather sa dulo para panglaro-laro. So, yun. Gusto ko man siya i-keep. Medyo pa ako kasi nga may paparating na puppy. Hindi naman pwedeng dalawa sila. Baka mamaya hindi friendly sa aso yung pusa at magka-problema lang and all that. So, yun. Usually kasi pag merong may-ari sa pusa, may collar sila. Pero this one wala. Or baka pwede meron siyang microchip. Pero para malaman mo kung may microchip siya, dadali mo sa vet. Gagastos ka. Hindi ba kami sure? Yeah. Anyways, magsasaing na ako at bumili lang kami ng Popeyes chicken for dinner nung dalawa. At kami ni Daddy ay nag-Vietnamese food. So, yun. Let's do this. Speaking of our ampon, here's our ampon. What's ampon? It's not ampon, it's a cat. Is there ampon? It's not tampon. Tampon? You said tampon, right? I said ampon. Hi, Tux. That's better with verbs. He likes you. He likes it nice. They're both wearing black jeans. Who me? Pinangalanan nilang namin tuxedo kasi para siyang nakatuxedo damit. Ay, naku naman yan eh.
Pusakal? Ikaw ba ay pusakal? Don't go in there. Look in there. Not there, not there. So, close it. Look, look. Boom. Go downstairs. Throw it downstairs. Okay. Go to Kuya. 1, 2, 3. 2. Oh no, he's not looking. Go, throw it, Zach. Wait, Anya. Throw it here. Okay, Anya. Go, go, go. Okay. Ducks. Ducks. Keep your eye on the ball. Where's it? Good ducks. Come, come. Ducks. Ducks. Okay. Oh. Go, go, go. You pranked him. Oh, 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 oh. Wait, do you want? I think he's tired. Oh, oh. Yeah, he's gonna get tired. Oh my gosh. Oh no. Oh, oh, oh. So, I don't think he can go fully up the Whoa. stairs. Don't go fully up the stairs, Edna. I think he might be a bit tired too. Go like run. Ducks. Don't mess up Daddy's thing. Ito yung binili naman isa sa Dollarama na laruan. Kaso, mas masaya siya dun sa bola. Okay, I'm gonna feed him some food. I think he's a bit tired from all that running. Yeah, here, the treats. And the treats that we bought. I taught him earlier how to sit. Where is he? Where is he? Oh, he doesn't want to? Or he's just too tired to move. Just in case. Yeah, he was just too tired to move. See, I told you he was tired. Get one off. Okay. Anyway guys, nagbiblink na yung camera ko, maglalobat na. So, I'm gonna end this vlog. We'll see you on the next one. Did you have fun in your trick or treat today? Yeah. It's not trick or treat. Sorry, not trick or treat. Easter egg hunting pala. Kasi puro tsokolate yung laman. Hindi, meron yung ibang itlog, laruan. Tapos kanina nagtitrade-trade sila kasi nga hindi man kumakain sila ng tsokolate, diba? So yun. Anyway, I'm gonna end this vlog. I'll see you in the next one. Hindi ko alam kung kailan. And hopefully by that time, dito na yung aming tuta. Excited na kami. Ready na. Sa bagong membro ng pamilya. Charot. Bunso. Anyway, good night guys. Thanks for watching. Bye! Tux, say bye! Tux! Bye! Tux! Tux! Napagod Look naman. up here! There! Tux! Look! Tux! Look! Hey, let him hear the ball. I'm gonna try to throw up now. Throw. Tux? Perfect! Good kitty! Good kitty. Yeah. Okay. Bye! Bye, Tux! See you in the next vlog! See you on the next vlog.